Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So meron tayong rereakan, no? Ito ay kay MJS. Mag-asawa daw na tinira kasi napagbintang ang mangkukulam. Let's watch this, no? English yun, ha? Let's watch this. Panoorin natin to. Mag-asawa sa Iloilo, pinagpapatay dahil di umano mga mangkukulam? Sino ang gumawa nito? At Iloilo, parang yung area na yan, ano, Iloilo. Taga dyan yung kapatid ko ngayon eh. Iloilo, Aklan. Ano pa ba yung nandyan? Yun lang alam ko eh. Capiz! Nandyan din, di ba? Sa parang lugar yan eh. Di ba? Diyan kilala yung mga ganyan, yung mga antike. Tama? Nandyan din sa lugar na yan. Kilala yung lugar na yan sa ano, yung, yan nga, yung mga supernatural na bagay. meron bang basihan ang mga paratang sa kanila? Sa probinsya ng Iloilo, may isla na nababalot ng likas na ganda at hiwaga. Ito ang Ganda, Isla no? Gigante Sur. Ganda ng lugar, no? Pero ang katahimikan ng isla, binasag kamakailan ng mga putok ng baril. Kumitil ito sa buhay ng mag-asawang pareho ng senior citizens. Tawan yung ginimo nyo, mga mo. Apat na putok po. Sang nakahiga na po si nanay at saka si tatay, hindi po ako makagalaw kasi nashock po ako. At ang itinuturong dahilan kung bakit pinatay ang babaeng matanda, di umano. Isa itong mangkukulam. Dahil lang ang suspect is meron siyang malapit na kaibigan na namatay because of kulang. Yun yung naging motibo niya. Ito, no, mga kababayan ko, no? Hindi ako naniniwala sa kulam. Tatay ko naniniwala sa ganyan eh. Yung witchcraft. Ay, nako. Kung nabubuhay. Baka mamaya yung itong pagdedebang ko, na numero uno yung tatay ko na umaway sa akin. 'Di ba? Pero ang tanong ba ko, akong tatanungin nyo, no, totoo ba yung kulam na yan? Ang sagot ko, hindi ko alam. 'Di ba? Hindi ko alam. Pero kung tatanungin, may patunay na ba na proven na totoo yung mangkukulam na yan? Wala pa ako nakikita. No? Ayoko naman sabihin, ayoko magtunog disrespectful sa mga taong naniniwala sa kulam, ano. Kasi kung iisipin mo, no, ito yung mga iisipin natin, kung totoo ang kulam, abay, marami na dapat na napapatay gamit ang pangkukulam. 'Di ba? I'm so sure na numero uno diyan yung mga politiko. Ang daming galit sa politiko, pero 'di ba? May politiko na bang napabalita na, napatay dahil nakulam? Meron nagkasakit, ano? Pero counted ba 'yun as pangkukulam? Inuulit ko, hindi ako naniniwala. Baka mamaya totoo nga naman talaga yung pangkukulam na 'yan, pero yung mga naniniwala dito, there was a time ba na napapadalawang isip kayo o talagang naniniwala talaga kayo na may kulam? 'Di ba? Kasi ako, for me, no, yung pumatay dun sa mag-asawa, naniniwala na mangkukulam sila. If naniniwala na mangkukulam sila, bakit hindi sila gumamit ng manggagamot para gapiin yung mangkukulam na yon? Wait, yung mga maaalam maggamot ba? Let's say ganito, no? Pinakulam ko si Vegeta. 'Di ba? Nung pinakulam ko si Vegeta, namatay. Tama, namatay si Vegeta. Ako yung kumulam kay Vegeta. Pag namatay ba itong biktima na to, pwede pa bang balikan ng manggagamot yung kumulam sa kanya? Or kailangan buhay ito bago ako mayari ng manggagamot? Paki-explain nga, pwede ba mangyari yon? Kung pwedeng mangyari yon, kung naniniwala na kinulam yun, ba't hindi nila dinaan sa manggagamot?
Bakit kailangan barilin nila? Yung mag-asawa, di ba? Kasi if, di ba? Hindi ko naiintindihan. Selective ba yung paniniwala nila na Or baka mamaya, katulad ng sinabi ko kanina, pag napatay na yung kinulam, hindi na pwedeng balikan yung mangkukulam. Tama ba? Kasi napapansin ko pag ginagamot yan, kailangan pasasanibin yung kumukulam, di ba? Ang kasulod sa ilang nga isip, amo lang nagapon ang hiwit. Wala kami kabalo nga may pagdungot pagano sila sa amon. Gaano Ano sabi? Yun yung naging motibo niya. Ang kasulod sa Sa kanilang isip, kulam pa rin yung ilang dahilan. isip, amo lang nagapon ang hiwit. Wala kami kabalo nga may pagdungot. Pero hindi namin alam may tinatago pala silang galit sa aking ina. So, ang lumalabas, parang dahilan na lang yung yung kulam, Parang yun ba ang pinapahiwatig nila? Pagano sila sa amon. Gaano katotoong ang pinatay? Nanay, tatay. May karunungang itim. Tahimik ang paligid. Ang mga residente, mailap sa mga dayo. Dahil sa nangyaring krimen, takot silang maglalalabas ngayon. Kahit mga bata, ma'am, natakot. Sobrang kaba dahil sa nangyari. Sa bahay na ito sa Barangay Lantangan, nakaburo lang pinaslang ng mag-asawa, sina Jesus at ang manggagamot na pinagbibintangang mangkukulam, si Violeta. Umaga nitong October 16, nakausap pa raw ni Annaliza ang kanyang ama't ina. Unang ambaya sa akon na nang ding, may paguram balong imong mga utong niya baligan na lang nila ang balay. Ang bilis kasi. Nang Sorry hindi ko kasi naiintindihan po yung sinasabi. Beng, mas mabuti pa siguro na sabihan mo ang iyong mga kapatid ding, may paguram balong imong mga utong niya baligan na lang nila na ibenta na nila itong bahay dahil ayaw naming tumira dito. ang balay. Nga ka hindi na kami di mag-star. Nagamba na ning nanay ko nga daw. Nagsabi rin si nanay na kinakabahan daw siya at parang nanghihina ang katawan niya. May feeling ni nanay siguro parang hindi niya lang siguro sabihin sa anak niya na meron nang nagagalit sa Daw kanila. ginakunulbaan man ko api dia. Nga daw kaluyas ang lawas Nagsabi rin si nanay na kinakabahan daw siya at parang nasabi na. ko. Sino yan? Pasok! Alvineta, meron pong meeting sa barangay ng mga senior citizen. Pinapatawag po kayo. O sige. Sina Jesus at Violeta. Umalis ng bahay para dumalo sa isang pulong sa barangay. Pero pagdating daw ng mag-asawa sa venue, Saan yung meeting dito? Wala namang tao ah! kaya Sinet up Sinet up. umuwi na lang ang dalawa kung saan nakasalubong pa nila ang anak nilang si Rex. Nagbili po ako ng lansang. Sugatan na kami ni tatay ka ni nanay. Kita kami ni tatay at nanay malapit sa may tulay. Malapit sa tulay. Ikinagulat ni Rex ang mga sumunod na nangyari. Pucha, laruan pa yung baril, Apat na putok po. Nang nakahiga na po si nanay at saka si tatay, hindi po ako makagalaw kasi nashock po ako. Ang suspect agad umiskapo. Ang pinsan ni Rex na si Alfie hinabol pa ang salarin. Bago po ako Buti hindi siya nakarating doon binaril, sa baybayin, may kagawad. Tapos sinabihan ko po sila, kagawad kung pwede, lahat ng barangay tawagan nyo na mayroong tao na nakabaril, nakasakay po ng pambot na kulay green. Si Annaliza na nasa trabaho nung mga oras na yon, nabalitaan ang pagpatay sa kanyang mga magulang. Niya naghibi ko. Direkta ko laga. Umiyak ako. Daw mabuang ko ma'am. Parang Namang ko mababaliw sa ako. kaisa ko nga wala gid Nagtanong ako sa pinsan ko na walang tumulong. matabang. Sino yung nagsabi na may meeting sa Sina barangay? Violeta at Jesus, dead on the spot. Samantala, si Alfie tuloy sa pagtugis sa tumakas na suspect. Hindi kami makahabol ma'am kasi medyo malakas yung bangka niya. Pero nahuli ito sa mga nakatimbre ng pulis sa pantalan ng bayan ng Estancia. Ayun lang. Ang suspect, itago natin sa pangalang Winston na nasa kustodiya ngayon ng Carles Municipal Police Station.
at nagulat sila sa ipinagtapat ng gunman. Well, ang dahilan na suspect is meron siyang malapit na kaibigan na namatay because of kulang. Yun yung naging motibo niya. Amen. Ang tinutukoy raw ng suspect na di umano ng kulam, si Violeta. Ang nanay ko ma'am, gapamulong lang, pero wala gapang... Nang manggagamot din pala kasi yung nanay. So, may tendency nga naman na, naisipin yon nung pumatay, no? Hiwit damo na si nanay na buligan. Hindi Marami ko na naman siya bato niya natulungan. bintang ng nanay ko. Hindi ko talaga matanggap na pagbibintangan ang nanay ko na mangkukulam. May naman pala. Hindi sinasabi kong tama yung pumatay, Ibig sabihin, may parang, akala ko kasi out of nowhere, biglang pinagbintangan ng mangkukulam. Siyempre, kung manggagamot ka, plausible nga naman na may alam ka na Ito nga hiwitan. Trabaho ni nanay, pag-ayos sa tao, hindi pagpatay. Gayunman, ang mga naulilang anak ni na Violeta may hinala. Ang pabintang nila ang iaasawa. ang binibintang nila ay yung asawa niya, kinulam daw ni nanay. Huwagin pa hiwitan ko nun ni nanay. Ang hinihinala ni Annaliza na di umano may motibo sa pagpaslang sa kanyang mga magulang, tago natin sa pangalang Ponce. Nung nagkasakit daw ang kasintahan ni Ponce, na itago natin sa pangalang Jane, si Violeta raw ang nilapitan ng mga ito. Intawag nila si nanay nga ipabulong nga, pero nakabuhi na sila sa istorya nga hiwit. Nga ba ni nanay, Ang bilis. Sorry hindi ko po kasi naiintindihan yung... Itago natin. Bisaya ba yon yung ganon? Kasi asawa ng kuya ko Bisaya eh. Sa pangalang Jane, si Violeta raw ang nilapitan ng mga ito. intawag nila Tinawag nila si nanay para ipagamot yung asawa niya. si nanay nga ipabulong nga, pero nakabuhi na sila Pero lumabas na po sa bibig nila na mangkukulam. sa istorya nga hiwit. Nga ba ni nanay, hindi ko Kaya sabi ni nanay na hindi niya gagalawin ang babae dahil pinagbintangan na nga nila siyang mangkukulam. Wait, anong motive naman nun? magtandog sila. Gimbintangan yun ako gani nga yung giniwitan ko. Dahil di umano, sa takot daw ni Ponce na kulamin ni Violeta si Jane, ipinatawag ang matanda sa barangay para pumirma sa kasunduan na ito raw ang mananagot kung may mangyaring hindi maganda kay Jane. Nakimot siya. Ano ba yon? I mean... Wait lang, let's say, bakit ipapablatter nyo yung matanda? Alam mo minsan, mga kababayan ko, with all due respect po sa naniniwala sa kulam, at minsan, ang problem talaga sa Pilipinas natin, yung kamangmangan. No? Bakit ipapablatter nyo na siya ang pagbibintangan pag may nangyari daw? Let's say, hindi mag-stand sa korte yung blatter na yan. Kung ang madidetect naman, namatay yung asawa niya ng natural cause. Paano mo nasasabing ito yung sinasabi ko mga kababayan ko, hindi tatanggapin sa korte yan eh. Yung kahit nasabi mong pumirma si nanay na pag may nangyari dyan, ako yung mananagot. Biglang namatay yung asawa. So meaning, parang, alam mo yun? Parang wala namang kinalaman yung matanda, mamamatay tsaka anong motibo niya para kulamin niya? 'Di ba? At yung barangay captain naman, bakit hindi naman sinabi na hindi pwedeng gawing grounds yung pangkukulam para mag-blatter? Ano ba? Nga may blatter sa. Nga wala man sila nag-inaway. Tapos nagpermanay sila dito sa barangay, okay na. Pero lumala raw ang lagay ni Jane at sina Ponce. Matindi pa rin di umano ang paniniwalang kinulam ito ni Violeta. O untaton na chay, Ito ito mga kababayan ko, pati yung mga legit na manggagamot dyan,
Ito kasi ang nagiging dahilan. Kaya hinihingi ko rin ang tulong nyo. 'Di ba? Itigil na natin itong kabulshitan na to. Yung ganyan. Ano ba? Inuulit ko, hindi ko sinasabing fake yung fake yung pangkukulam na yan. Pero kung ganito kababaw yung magiging dahilan, tuluyan na ba kayong tinakasan ng common sense niyan? Motive ba yun? O let's say, totoo na pangkukulam yun, motive ba yun na tinanggihan lang gamutin, kukulamin niya pa. Kukulamin niya pa yung tinanggihan niyang gamutin. Kahit mismo dun sa premise na yun, naiintindihan ko sana kung halimbawa ganito, nilalait-lait niya yung matanda. Di ba? Nilalait-lait niya yung matanda. Then yung matanda may alam tungkol sa pangkukulam. Bigla siya nagkasakit, naiintindihan ko, bagamat hindi pa rin katanggap-tanggap, naiintindihan ko na. Pero sila yung magpapagamot dun sa manggagamot, tinanggihan sila, tapos sila pa yung kukulamin, ewan ko ba, men? Tana ang pagpaubra sa akong bata. Kung ano ko nang matabo sa ila bata, Kung ano man may daw kuwaon yung sila sa nangyari side sa sa akong pamilya. May kukunin or papatayin sila sa aming pamilya. Kung hindi sa iya utod, sa akong ginikaan amay ko, sa akong mga utod. Ito nga raw ang dahilan kung bakit sina Jesus at Violeta binalak ng ibenta ang kanilang bahay. Matagal na palang pinagbabantaan yung nanay nila. Siguro pinapadalhan na ng message, kaya parang hindi mapakali yung nanay nila. Siguro ayaw na lang sabihin ng nanay nila na na ganun nga. Hanggang nabalitaan na lang nila na ang kasintahan ni Ponce na si Jane namatay. Nagambal ini si andam-andam ka mo, kay natabo na. Mag-ingat kayo dahil namatay na ang asawa ni Blip. Napatay na ang asawa ni panago na lang kamo. Na amo na Tago nga na lang kayo. Sa kabila nito, nalaman nilang ang ikinamatay talaga ni Jane, cancer. kay Meron naman pala. 'Di ba? Bakit may diagnosis naman pala yung doktor? Bakit ipipilit pa rin na kulam? Sorry natatawa kasi ako kasi ito ang puno nitong na to kamangmangan men eh. May mga kilala naman ako na mataas ang pinag-aralan na naniniwala naman sa kulam. Huwag naman pong masasaktan yung mga naniniwala sa kulam at yung mga nagkakandak na manggagamot. 'Di ba? Huwag naman pong masasaktan. Pero may mga kilala po kasi ako na naniniwala din sa inyo. Pero hindi ganito kababaw yung yung dahilan. May underlying cause naman pala na cancer. Bakit ibibintang sa kulam? siyempre nabalaan na namon ang ilang resyon. Siyempre, ang sasabihin na naman nung mga ibang manggagamot na hindi, dahil kinulam yan, kaya nagka-cancer. Di ba? So, nagkalma-kalma kami, nagpasalamat kami sila nga nabalaan nila. Tahabi namon okay na wala kami kabalo nga may pagdungot pa sila. Ang gasulod sa ila nga isip, amo lang nagapon ang pula. Kulam pa rin daw. 'Di ba? Kahit may diagnosis na ng cancer, kulam pa rin. Ipipilit pa rin kasi nga siguro sobrang lungkot nung nangyari na 'yon, no? Kailangan nilang may mapukulan. Kailangan may outlet sila na paglabasan ng sama ng loob. Baton kong gakalunusan kami, gakagutuman kami, pero Kahit mamatay pa kami sa gutom pero hindi namin kayang pumatay ng hindi tao. namon mabaton nga kami gapamatay tao. Dapat yung sensya o yung modern medicine yung dapat paniwalaan natin at hindi yung pagkakaalam natin sa kulam. Sa pananaw ng mga doktor, wala pa talagang basihan ang mga kulam na scientific. Kung tayo po ay Mga matitigas talaga ang ulo niyan, min eh. 'Di ba?
Actually, tingin ko nga dito sa vlog mo na to, may magagalit na naman eh. May maghahamon na naman dyan, ano? Kung hindi ka naniniwala sa kulam, sabihin mo sa video mo na kulamin ka. May nag-comment sa akin ng ganon, di ba? Halatang halata mo yung katangahan ng mga kababayan natin eh. Alam mo, mga kababayan ko, kaya minsan hindi tayo umuunlad. Di ba? I know, may time para maniwala sa ganyan at may time para hindi. Parang ganito yan, men, ano? Hindi naman sa lahat ng oras ay tama din naman ang mga doktor. Ibibigay ko na sa inyo yan. Yung mga doktor na yan, nagkakaroon din ng misdiagnosis yan. Diba? Proven yan. Nasaksihan ko na yan. Kasi sa akin, alam nyo mga kababayan ko, nung nagpa-ultrasound ako, may masakit kasi sa tagiliran ko eh. Diba? Nagpa-ultrasound ako, that was, I think, 2017 ba o 2018. Ang sabi sa akin, may ano daw, may bukol daw yung kidney ko. Yun ang sabi sa akin. Pucha, in-advise ako, ipa-MRI mo yan para makasigurado tayo. So, ini-encourage ako ng na magkaroon ng second opinion ng doktor. So, MRI. Yung MRI kasi kitang-kita na doon kung ano talaga ang problem sa kidney mo. Kitang-kita na doon. Di ba? Now, nung in-MRI ako, walang nakita. So, sumablay yung ultrasound. Alam mo ba, nung nagpa-MRI ako noon, tapos ang result 1 week pa, pucha, yun ang pinakamatagal na 1 week sa buong buhay ko. Pinakamatagal na, alam mo yung hindi ako makapagtrabaho ng maayos, iniisip kong ganon, ito na ba yung katapusan ko? Ito na ba yung ko? Nagbabargaining na ako noon, men. Tutulong ako sa charity yung unang sweldo ko, God, pagka na-clear ako, yung unang sweldo ko, ibibigay ko sa lahat ng pasyente na makikita ko sa Facebook. Ginawa ko naman, to be fair. Diba? Sinendan ko naman ng GCash yung sinacrifice ko yung isang buwang sweldo ko para sa mga tao, diba? Tumupad naman ako sa promise ko. Nung nalaman na clear ako, tapos inaano ko pa yung doktor. Kabarkada ako kasi yung doktor. Sabi ko gano'n, Dok, kaklase ko kasi dati yon na actually kaklase ng kuya ko. Na tumingin dun sa wala nga, nakalagay nga dito, wala. Ano bang gusto mo? Gusto mo lagyan kita ng sakit? Sabi sa akin gano'n. Hindi nga, wala ba talaga? Sabi ko gano'n. Wala. Di ba? Nagkakataon na nami-misdiagnose din ng doktor, pero naiko-correct yan sa tamang test. Di ba? Yan sa tamang test. Ganito yan mga kababayan ko, Kahit din naman sa mga test, inuulit din naman talaga ng doktor yan. Pag halimbawa may malang nakita sa iyo, pati-test ka ulit para ma-make sure na talagang tama yung reading. Kung talagang yun at yun pa rin talaga ang result, wala tayong magagawa doon. Yun talaga yun. Unlike do sa kulam kasi, ito with all due respect po sa mga nasa kulam. Minsan kasi, tatanungin natin sa sarili natin, ano yung nakita nating pruweba na yan ay kinulam talaga? Diba? Ano po yung pruweba na yung pasyente nyo ay kinulam? Nagtatanong po ako dahil lang ba sa pakiramdam nyo? Paano nalalaman na nakukulam? Yung mga may nalalaman dyan, yung lalo na kung may manggagamot po may manggagamot po sa akin na nanonood, 'di ba? Ano yung palatandaan na yan ay kinulam? Sa tingin nyo lang po ba yon? Tingin nyo, pag tinitingnan nyo, ay kinulam ito. Parang yung nireakan ko before, yung si, Apo, kung sinong Apo yon? Yun sa Batangas. 'Di ba? Yun ba 'yon? Pagka natingnan nyo lang ba? May test pa po ba kayong ginagawa para
masabi nyo na kulam ang isang ano. At yung test ba yon conclusive po ba? Kasi alam nyo mga kababayan ko, sa panahon ngayon, ano, kailangan sigurado tayo eh. Sigurado tayo. 'Di ba? Minsan maging madudahin din tayo. Hindi naman masama siguro magduda. Kung yung bang mga inaano sa atin ng mga albularyo ay totoo. At kung halimbawa legit naman yung albularyo, may intindihan ka naman nun siguro kung magdududa ka. Kasi nga, yung pangkukulam na yun, hindi naman natural yan eh. Kasama sa loob ng paranormal yan, di ba? Hindi naman siguro masama, kahit konti lang magduda tayo na talaga bang kinulam ito. Di ba? May utak naman tayo eh. Hindi yung hahantong sa ganito oh. Now, yung mga ilalatag sa inyong dahilan ng manggagamot na nag-diagnose yan ay nakulam, alin ba doon yun? Sigurado ka ba na paniniwalaan nila yung pinresent sa'yo? Yung halimbawa, ayon sa patak ng kandila, may nakikita ako dito na kumulam sa'yo. Sapat ba sa'yo yun, men? Na, ay oo nga, kinulam ako dahil doon sa patak ng kandila. Or nilawayan ka, no? Nako, nararamdaman ko. Ewan ko lang di ba? Kasi kapag nagkamali kayo, life and death ang ano niyan, ang consequence niyan. 'Di ba? For example na lang pumunta kayo doon sa channel nila Sir Nick Banayo. Sila Sir Nick Banayo nagte-testing ng agimat doon. Ang daming agimat na sumasablay doon. So just imagine, meron pa nga doon yung parang sando siya na punong-puno ng mga sulat ng Latin na yun daw ay ginamit daw yun ng sundalo sa gera. 'Di ba? Nung tinesting niya, butas eh. Lahat ng anting-anting na tinesting niya, butas lahat eh. So just imagine, paano kung may naniwala doon? Doon sa anting-anting na yan at nakipagpatayan. Di ba? Iisa lang kasi ang buhay natin, mga men. Doon na tayo sa sigurado. Di ba? Maliban na lang kung yung mga doktor nangangamote din dun sa sakit. Let's say, halimbawa, wala talagang sakit sa'yo, nararamdaman mo pa rin yung sakit. Yun, pwede ka sigurong kumonsulta na dun sa dun sa albularyo, no? Pero kung ipaprioritize mo yung albularyo over sa ganito, nasa sa inyo pa rin yan, Tandaan nyo, ang nagsasalita kasi dito ako po. Ngayon, kung hindi rin makatotohanan ang sinasabi ko para sa inyo, okay lang naman. Pero at least kahit papaano, makapag-iwan man lang ako sa isip nyo na kahit konti na na-impluwensyahan ko kayong isipin muna natin, totoo ba talaga yun o hindi? 'Di ba? At the end of the day, kayo pa rin naman nagdi-decision yan eh. Ako, hinahain ko naman na sa inyo dito yung mga hindi magandang nangyari. Dulot ng kakapaniwala sa mga ganyang bagay, di ba? Hindi naman ito imbento. Di ba? Kapag sinabi ng doktor kasi na may cancer yung pasyente, kaya nilang patunayan yon through test, may mahahawakan kayo na proven na siya ay may cancer talaga. Di ba? Sa pangkukulam, yes, malay mo may totoo nga naman pero convincing ba yung ihahain sa inyo na proof na ikaw ay nakulam? Hindi ako sasagot niyan, kayo. Mag-decide kayo. No? Well, kung feeling nyo talagang totoo yung sinasabi ng manggagamot, edi go. Nararamdaman. Sumangguni po tayo sa doktor para ma-diagnose at malaman kung Ito naman kasi ang problem. Minsan kasi,
taga-doktor, gastos agad ang nasa isip. Yan kasi ang problem eh. Hindi nyo kasi binoboto si Doc Willie Ong eh. Yan naman ang problema sa mga doktor. Yung parang makita mo pa lang yung nakaputi na yan eh, feeling mo nauubos na yung yung laman ng bulsa mo. Parang nakikita mo yung bulsa mo, nagtatalsika na yung mga pera mo. Ay, nako, Diyos ko. Mahirap kasi dito sa Pilipinas eh, no? Ano po ang ating sakit? Tawan yung ginimo nyo, mga mo. Ang di umano pumatay sa kanilang mga magulang, matagal na raw nilang nakikitang umaali-aligid sa kanilang barangay. September 15, nakita ko inang lalaki. O, nakasugata ko na sa may dalan. Inaang lalaki, inang nagpatay sa ako nanay kag tatay. Dira inagapuli sa fry. Kami mismo nakabalungan dira ka star sa ila. Kasi alam namin roon sa kanila, ito nakatira mga halos 2 buwan na. Tapos mga 2 na kabulan na dasa. Pero ang kapatid ni Violeta na si Roberto, naniniwalang may mas malalim na dahilan kung bakit pinatay sina Violeta. Ito'y dahil sa alitan di umano sa lupa. Inaangkot Ayun, meron din. Baka parang ano na lang siguro yung kulam, parang issue na lang yon para magkaroon ng dahilan. Nila ng aming lupa, nahila kuno. Hindi man kami magsugot kay nga ang kuno nila kay kami may dokumento kami ya nga insakto sa legal kami mo. Kay sila wala sila sa mga dokumento. Ang kuno nila nga ila tapos nagambal sila nga pamatyon kami tapos ang ibang nabilin papalayason. Tapos palalayasin daw. Ngamuyo kami sa Ginoo, nga tagaan ng hustisya ngamon iloy kag amay. Nga mabalaan lang namon kung sino ang nagsugo. Nakausap din ng aming team ang hinihinalang di umano may motibo sa krimen na si Ponce. Pero tumanggi siyang magpa-interview. Gayunman, mariin niyang itinatanggi lahat ng mga ipinaparatang sa kanya. Sir, pumapayag po ba kayo magpa-interview, sir? Ang nakakulong namang suspect na si Winston, hindi rin nagpa-interview. Ma'am, hindi po ako papayag, ma'am. Ayon sa kanyang abogado, magbibigay lang sila ng pahayag kapag may hatol na sa kaso. Samantala, patuloy ngayon ang investigasyon ng pulis sa nangyaring krimen. Wala po siyang sinabing mastermind. Wala naman po. Isang tao na nag-convince na gumawa ang isang tao ng krimen. Kahit hindi siya yung pumatay na akto doon sa mga subject natin, yung kaparusahan ay pareho doon sa mga tao na pumatay talaga ng diretso. Kung ito'y mapapatunayan ng murder, yung penalty nito ay reclusion perpetua o 20 years hanggang 40 years sa pagkakabilanggo. Hanggat di ka napapatunayan ng korte with finality, bibigyan ng presumption of innocence yung isang tao. Hindi natatapos ang investigation. Marami pa kaming ginagawa dyan. Ang mga otoridad nangakong Niwala kayo maraming ginagawa. tutukan ng seguridad at kaligtasan ng naulilang pamilya ni na Violeta. Kaagad-agad nag-coordinate po kami kay PNP. Nag-deploy po tayo ng 5 doon na personnel natin. Coordinate din tayo sa maritime. Kasama po natin sila doon sa isla. Pwede lang namon mabalik ang ila kabuhi, balik ginamon. Di kami gusto nga bayaan nila kami. Kaya dako pag kinangla namon sa ila. Kag ang among ginapangayo bisan nadula na sila, tagaan na kami sa hustisya. Tawan yung ginimo nyo, mga mo. Hindi lang marami ang namamatay sa maling akala. Marami rin ang napapatay. Sana umiral ang kapangyarihan ng batas at ang katarungan. Ang problem nga naman minsan, yung edukasyon dito sa Pilipinas. Diba? Hindi rin alam. May twist eh. Hindi rin naman pala pangkukulam yung pwedeng maging motibo. Pwede rin pala maging motibo yung lupa. Diba? Pero kung yung pangkukulam, bahala kayo, Ako, sinasabi ko lang naman po dito kung ano yung nasa isip ko. Ngayon, kung mas may maganda kayong argument na yan ay talagang pangkukulam ang nangyari, pwede ko naman tanggapin yun, diba? Pero kung yung,
Ewan ko ba. Anyway, magandang gabi sa inyong lahat. Maraming salamat po. Bye-bye.